Lucas na yan. So, palaisipan para sa Twisted Minds kung paano sasagutin itong komposisyon na meron sa ang AP Bren. Pero ang hiwaga ng Lucas din na first time kasi natin ulit makikita. So, medyo hindi na ako pamilyar sa matchup. Lalo hindi naman nagpang-abot yung YSS tsaka yung Lucas sa meta. Oo, parang nung time na nag-decline yung Lucas sa meta, doon nag-arise yung pagpasok ng YSS. So, this interaction, makikita natin na pareha silang magmamicrohan when it comes to their own crowd control immunities. Yeah. Mas marami lang yung kay MP The King, pero I would say mas reliable kay James Banks kasi given a certain situation, mas marami siyang option. Meron kang ulti. Actually, sobrang dami. Sobrang dami currently. Kay MP The King, kailangan niya hintayin yung cooldowns nung Traceless. Oo nga eh. And sobrang crucial pa nung Traceless. No? Kailangan pasok din sa timing. Pero speaking of the timings and templates, makikita na, ano ba mga medyo special dito, Nightmid? I would say, very classic for these two teams, no? Yung pull yourself together na lang din for Kaloy, yung kailangan ang ingatan masyado ng AP Bren kasi ang daming access sa flicker. By the way, nakuha ba yung green cap? Hindi ko sure. Pero kung nakuha yun, medyo masakit sa ulo yan. Pero may bakbakan ka. Ay, ang baba ng buhay na agad ni Aqua. Pero aabutan na naman. Sean with that first blood. Flicker pa yung lang ang kinailangan para tapusin talaga. And pangalawang beses na nilang ginagawa yun kay Aqua. Even that before the first minute, sinubukan na agad nilang i-poke. They forced Aqua na umalis agad. Kaya nagkaroon sila ng access doon sa camp neto ng AP Bren. Yeah, yan yung strength nung Kalea pick this time around for Twisted Minds. Lalo wala naman yung Zushin counter matchup. So medyo mag-e-enjoy si Kaloy dito. Last game na nag-enjoy was si X-Nova. This time around, it'll be Kaloy. Walang Purify yung Farsa. Ayun na, pipigilan nila. Naku, namatay na naman. Second death to ni Aqua, pre, Ganun lang yung ginagawa nila, di ba? Pagkatapos tumalon ni Kaloy, nandun yung Mountain Shower mula kay MP The King. Talagang literal na wala ng galawan para kay Aqua. Ito yung hero na nagiging king kong lahat ng jungler. Kasi medyo requirement na sa YSS na kapag meron kang ulti, punta ka muna ng mid lane, gamitin mo yung Mountain Shocker. And unfortunately for Aqua, dahil wala nga siyang Purify, hindi siya nakaligtas doon. Nagamit nga lang yung Revitalize dito ni Lanzo. Tatlo yung sinasalubong niya. X-Nova with a taunt. Pero hindi niya kinaya yung damage output na Twisted Minds. Binuhat pa si Lord JM now. No more sustain heroes, no more frontliners for the side of AP Bren. Kaya ganun na lang ang confidence si Nosha dun sa likod. Apat na kills na kagad to, plus unang pagong ay masisecure din nila. Instantly, nakakuha sila ng halos 2,000 gold. Ang aga nito, 2,000 para sa 2 minuto. I would say this is a good example of sometimes mechanics can only get you so far. Kasi lamang din talaga yung Twisted Minds on all corners of the game. Medyo ulti-reliant yung kanilang jungler. And then ang mangyayari is may iwan. Dito si Lord James sa unahan. Na-shotdown din si Aqua sa early game because of the advantage ng duo mid ng Twisted Minds. So naturally, magkakaroon lang ng konting window yung Twisted Minds sa early game na pwede nilang gamitin yung kanilang mga heroes for Death Ball. Ang problema ng AP Bren is yung Death Ball na equipped dito for Twisted Minds is yung ultimate Death Ball. Yung YSS tsaka Granger. Lalo pag umabot pa tayo sa 5-minute mark, malaki talaga yung kalamangan ng Twisted Minds pagdating sa early to mid game. Nako, konting iwas-iwas sila dito kasi si Sean, available na yung Genius Wand na makakapagbigay ng masakit damage sa mga makukulat na heroes dito from AP Bren. Talagang penetration yung gusto niyang puhunanan eh. Laging yun yung first item, Genius Wand, para kapag wala ka pang magic defense, mag-negative bigla. Kasi wala kang pang-negate eh. Oo, 0 minus a number, negative yun. No, math. Math na naman, di ba? Kanina English, may science, may math. Eto na, gagdaanin na sa siyensya ng Twisted Minds. Habang of the Guardian, and they wasn't there with the Traceless. May mga efforts din naman na ginagawa ang AP Bren, pero parang basang-basa ng Twisted. Yeah, ang problema dito for AP Bren is even though nagko-commit sila ng skills para pigilan yung Twisted Minds, very little commitment yung binibigay dito ng Twisted. So they can just rinse and repeat. And for Twisted Minds, naghihintay din naman sila ng kanilang secondary item. Kapag lumabas na yung, let's say yung Sky Piercer mula sa Granger, War Axe mula kay MP The King, actually kahit ano War Axe or Endless Battle, there's also a chance na baka makakita tayo ng Sky Piercer Kagura. Ay, oo nga pala. No. Alam mo, talamak sa RG talaga yan. Pero may setup ata na atayin
Kaloy ay nakipagsalubungan dito kay X-Nova. Turtle ay available na rin. Ang ganda ng pwesto ni Lanzo. Si Kaloy ayaw talaga papasukin dun sa mga entry points ng AP Bren. Nagamit na yung Mountain Shocker to provide vision. No more contestation from the side of AP Bren. Binuha na agad. Ito si X-Nova na mag-i-initiate sana for AP Bren. Ngayon papasok sila with James Banks. Kaso binura siya ng mga bala mula kay Nosha. Now tatlo yung tutumba from AP Bren. At ako naghahabol pa ang Twisted Minds. 3 plus Turtle. Talagang yung kalamangan ay lolobong tuluyan para sa Twisted Minds. Meron pang plus yan kasi yung purple buff ay kukunin din ng AP Bren. Basag na rin yung Torre sa gitna. Sisikip ang mapa ng AP Bren at kailangan na nilang pagtuunan ng pansin kung paano po protektahan itong si James Banks. Kaso mahihirapan din talaga sila. Ito na yung Deadpool na sinasabi natin for Twisted Minds. Unfortunately for AP Bren, instead of choosing to trade, ang pinili nila is i-contest itong Twisted Minds. Now, they have to wait for the later portion of the game. Ultimate tiis pogi yung kailangan nilang gawin dito kasi kailangan pa talaga nila ng items. Hindi sapat yung items na meron dito si Shizu. Kahit masabihin natin meron siyang Zaman Force, kaya niya makipaglaro sa Twisted Minds. Yung pockets of burst damage na MP Taking yung tama nila and may Hylos ka pang problema. Glorious pathway in para sa lubungin. Itong mismo si Shizu, now X-Nova. Tumalon kaso medyo late na. Ang hiling na lang ay makakuha ang buhay ni Lanzo. Kaya si Lord JM ay nandyan din para tulungan siya. Pero may revitalize na pwede gamitin. Onting oras pa na kanyang mabili ay pwede nang gamitin. Sana ng Twisted Minds. Pero nandun yung Medic Airstrike naman kasi Shoni kukuha pa rin ng kill. Lord JM ang mapupuruhan. Nos may mga bala pang pwedeng ibato. Nandun din yung payong mula kay Son. And here comes another revitalize pero not enough yun. Makukuha pa rin yung kill and X-Nova falls down. 3 kills on top lane. Nakakuha pa ng Torrent Twisted Minds even though it looked like AP Bren they were buying time. Oh, kailan James Banks? Teka lang, masyado yata mapangahas yung pagpasok pero si Nosha pala yung gustong kunin. Kaya si Kaloy ay pwedeng isunod. Ngayon si MP, the King, 1 versus 2. Pero si Son sa likod ay nakakita ng ibong lumilipad. Kaya hindi niya na pinalipad-pad. Mamamatay din si Aqua on the process now. Nagkakaroon lang ng bawian. Twisted Minds pa rin ang nakalamang. Men 5-0-5 na si Sean dito. Hindi talaga mapigilan ang payong kapatid para dito kay Sean. May konting pamatay sunog na gagawin sa bandang itaas itong si Shizu. Pero lahat ng pagong ay maisiselyo na dito ng Twisted Mind. At ang laki ng damage dealt dito ni Sean. Tingnan mo naman, 18k. Ito yung mga moments na pagkagura ka, sasabihin mo kay Nosha, wag ka na bumili Sky Piercer. Akin na yung mga stacks kasi napakataas yung damage output ni Sean dito. Pero hindi, isa siyang mabait na tropa. Pinag-Sky Piercer niya pa rin si Nosha. Pero for Twisted Minds, it looked like nag-overstay yung Twisted sa may top lane. Pero hindi nila kinaya yung damage output ni Sean. Talon? Conceal play agad para sugurin ng mga members ng Twisted Minds. Dalawa yung namataan. Pero naka-AOG pa si X-Nova. Papalayo. And after that, change ng target. Torre na lang daw sa may bandang gitna. Pero si Lord J may nakutungan na lang ni Lanzo. Onti yung buhay. 1 piso na lang ang buhay ni Lord JM. Pero siya ay nabuhay sa pagkakataon na yun. Pero yung Torre, kamuntikan din. Aatras ngayon ng Twisted Minds. Even though nasave nila yung Torre na yun, I don't think masaya pa rin yung AP Bren kasi konting kiliti na lang mula kay Nosha, babagsak na yung Torre na yan. They had to commit the flicker mula dito kay Lord JM and the Feathered Airstrike mula kay Aqua. They are gonna be able to defend for quite a bit. So makakahinga ng konti dito si James Banks pero medyo malaki-laki pa yung kailangan nilang habulin. 6k gold lead for the side of Twisted Minds. Pero ang pinakamalaking problema talaga nila dito sa totoo lang is hindi lang yung damage nung Granger at pati na nung YSS. Yung damage din nung Kagura, Sean with the snipes from the Umbrella, na may backup pa ng Glorious Pathway. So talagang abot na abot ng Twisted Minds yung backline ng AP Bren. Grabe yung ginagawa dito ng Twisted Minds. No? Alam mong nilalaro na rin nila ng macro itong laban na ito. No? AP Bren, binibigyan nila ng espasyo kahit papano itong si Shizu na sige, bigay na lang natin sa kanya yung mga gold. Bigyan na, i-farm na lang, i-feed na lang natin sa kanya yung gold para kahit papano meron tayong extra damage. Kasi again, sugod na ng sugod ang Twisted Minds and kali-kaliwa ang kanilang ginagawang plays eh. Grabe, magkasing yaman yung gold laner ng AP Bren tsaka yung mage ng Twisted Minds. This is very, very difficult for AP Bren
kailangan nilang humanap ng magandang target din dito on the side of Twisted Minds. Unfortunately, ang makikita lang nila is dalawang tao lang, si Kaloy tsaka si Lansu, dalawang brusque pa mula sa Twisted. Na-activate na rin yung Athena Shield para dito kay Xnova. Parang yun lang ang nagiging goal dito ni Lansu. Binibigyan ng espasyo itong si Sean para kahit sino man ang kumarap ay kayang-kaya nilang i-verse. Flow sa may middle. Oh, Mountain Ayan Shower. na. Ayan na, Conceal ha. Waiting for the conceal pala ang plano. Kaso napapurify na lang si Shizu at di siya namatay sa pagkakano makakatas pa. Pero yung AOG sa back to sa dalawa. Kaso nga lang natin ba yung damage nila. Kaya naiisahan pa. Dalawa yung tutumba for the side. And make it 3 for AP Bren. Godlike na si Sean ngayon atraso ng Twisted Minds. Dalawang magandang plano. Dalawang magandang plano. Conceal with the Mountain Shocker mula sa Twisted Minds. They go and try to chase the Harid. Pero naka-ready yung Purify mula kay Shizu. Ang ganda rin ng latag ng Feather Airstrike with the AOG. Pero yung Revitalize ni Lansu, men, nabitin yung AP Bren. The 10 beats, talagang literal. Plus the Surge of Life din na passive dito ni Kaloy na nagbigay ng ilaw sa kupunan na ito na maipanalo yung team pa din. Akala nga natin mababawi pa ng AP Bren dito. Tignan mo yung dalawang Brusco Brothers sa unahan. Revitalize Surge of Life. Nabuhay eh. Inipit si MP the King, kamunti kang mamatay doon, but still he survived. Ibang klase ang Twisted Minds dito. Sobrang kalkulado nila ang mga nagiging kaganapan. Pero nasa mahirap na sitwasyon ng AP Bren. Though hindi pa naman imposible para sa kanilang kupunan na makabawi dito. Pero ang gusto ko lang sabihin, magiging mahirap ang depensa na ito. Sobrang hirap. Lalo't wala yung, well, actually, kompleto pala yung battle spell na yung Revitalize pa cooldown na. Pero so does the Revitalize mula dito kay Lansu. Pero ang kailangan intindihin dito ng AP Bren is yung typical glorious pathway plays na ginagawa ng mga Hylos. Lalo pat may flicker din si Kaloy in 3 seconds. Ayun na, ipo-force ata nila itong gitnang bahagi. Nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker para kay MP the King. Ngayon, transition sa may bottom lane. Harangan lang yung mga sasalubong. Ginawang checkpoint! Ginawang checkpoint, men. Yung glorious pathway at matagumpay ang pagbasag sa ibaba. Parang security guard lang na tumayo sa gilid eh. Ganda nung ganda nung ginawa nila, nag-conceal, tapos sa glorious pathway, and yung AP Bren na puting attention sa may middle lane, pero next wave, gagamitin pa nila para mag-push yung mid. So subok na naman ba na tapusin yung laban, pero si James Pangs ay may nakitang kalaban ni si MP the King, 1v1, pero doon sa gitna, tutumbat isa-isahin na ng members ng Twisted Minds. James Pangs losing the 1v1, 2-man down from the AP Bren, 5 buhay, nasa tore na lang, nakatingin, Twisted Minds will never let them flop the twist dito sa serye. Ibang